Mula sa labas ng kulungan ay may isang taong nakatitig kay Tata Selo. Siya si John, ang ikalawang utusan ni Kabesang Tano. Habang pinagmamasdan niya ang matandang magsasaka, biglang bumalik sa kanyang alaala ang isang pag-uusap nila ni Kabesang Tano noon. Sa loob ng opisina ni Kabesang Tano, sinabi nito kay John ang lihim na galit niya kay Tata Selo. Matagal na pala niyang nais mapasakamay ang sakahan ni Tata Selo, ngunit ayaw itong ibenta ng matanda. Dahil dito, gumawa ng masamang plano si Kabesang Tano. Nagpagawa siya ng paraan upang magkasakit ang asawa ni Tata Selo. Nang mabalitaan ni Kabesang Tano na nagkasakit nga ang asawa ni Tata Selo, agad siyang lumapit upang magpanggap na tumutulong. Matagal ko nang pinagmamasdan ang lupain ni Tata Selo dyan. Nga pala, nabalitaan kong malubha raw ang asawa ni Tata Selo. Opo, halos wala nga raw po silang pag-asa. Mabuti. Kung ganun, ako ang magiging pag-asa nila. Sa anong paraan po? Sa paraan ng paghihirap. Iminungkahi niyang isanla muna sa kanya ang sakahan kapalit ng pera para sa pagpapagamot. Narinig kong may sakit ang iyong asawa, Tata Selo. Kung nangailangan ka ng pera, ay may tutulong ako. Paano po, Kabesa? Hindi ko na po kayang umutang ng malaking halaga. Isang lamo sa akin ay iyong lupa at ibibigay ko ang halaga ng iyong nais. Wala, paumanhin po, pero ang lupang yun na lang po ang natitira sa amin ng aking pamilya. Sige, isipin mo ang iyong asawa. Bawiin mo na lang sa akin ang lupa kapag umayos na ang kalagayan ng iyong asawa. Kung yun lamang po ang paraan para maligtas siya. Ate, may narinig po ako na pag-uusap ni Kabesang Tano noon nung nag-uusap sila ng kanyang utusan. At tungkol saan naman yun? Sina Kabesang Tano at John po, may masamang balak sa inyong pamilya. May plano silang angkinin ang inyong lupa. Ha? Alam ba ito ng tatay? Ano ang sabi niya dito? Opo ate, alam na po ni Tata Selo. Nanahimik lamang po siya nung sinabi ko sa kanyang aking narinig. Noon pa man ay narinig na pala ni Mateo ang lihim na pag-uusap ni Kabesang Tano at John tungkol sa plano laban sa pamilya ni Tata Selo. Sinabi niya ito sa matanda, ngunit hindi gaano nagalit si Tata Selo. Ang mahalaga sa kanya noon ay may trabaho at may makakain sila ng kanyang anak. Ngunit ng isang araw ay sinabi mismo ni Kabesang Tano na pinaalis na sila sa lupain. Doon tuluyang nagdilim ang paningin ni Tata Selo. Sa galit at desperasyon, nataga niya si Kabesang Tano. Hindi ka na makakapagtrabaho pa dito, Tata Selo. Mabuting umalis na kayo ng inyong pamilya at may pagkagamitan pa ako ng lupang ito. Kabesa, parang awan niyo na po. Dito po kami nakatira at ito lamang po ang nagpapamuhay sa amin ng aking pamilya. Humanap ka na lang ng ibang lupain. Wala na po akong mahanapan, Kabesa. Parang awan niyo na po. Hindi ko na problema yon. Sa kabila ng lahat ng nalaman ni Saling, wala siyang nagawa kundi umiyak. Alam niyang mahirap kalabanin ang mga mayayamang katulad ni Kabesang Tano. Kinagabihan, nagpasya si Saling na humingi ng tulong sa isang mayamang binata, si Jacob. Kinaumagahan ay lumapit siya rito upang makiusap na tulungan ang kanyang ama na makalaya. Pumayag ang binata, ngunit may kapalit. Hiningi nito ang dignidad ni Saling.
Maaari ko kayong matulungan ng iyong ama. Pakiusap po. Ngunit kailangan mong bayaran ng tulong na aking ibibigay, syempre. Wala na po akong salipi na mabibigay. Hindi pera ang aking gusto. Ibigay mo sa akin ang iyong sarili at tutulong ako sa inyo. Kung yun lamang po ang paraan. Sa huli ay pumayag ang dalaga dahil mahal na mahal niya ang kanyang ama. Dahil dito, nakalabas ng presinto si Tata Selo. Ngunit si Saling naman ay naiwan sa isang buhay na puno ng sakit, pang-aabuso at kahihiyan. Dahil sa mga pinagdaanan niya, lalo pang lumala ang kanyang sakit hanggang sa tuluyang siyang namatay. Muling naiwan mag-isa si Tata Selo, napapalibutan ng mga mapanghusgang mata ng mga tao. Samantala sina John, ang mayor at ang general na nagmalupit sa kanya sa presinto ay patuloy na malaya at patuloy na inaabuso ang kanilang kapangyarihan. At tulad ng maraming mahihirap, ang katotohanan ni Tata Selo ay nanatiling walang hustisyang nakakamit.